Ano yung natin? Hallelujah. Yung transpose. Practice lang. Wala pa naman. Wala pa naman. Hindi mo kumuhin na naman. Pangalawang natando yung hallelujah. Back up. Dito, wala. Na eh. Wala. Pag may dumating. Oh my God. Huwag ka naman nagsi-back up eh. Sige, dito na lang kami para makakanta kami. Inshallah. Kasi hindi raw sila kakanta. Sabi ko, umupo kayo. Hanin nating hindi basta nakadepende sa sitwasyon ng buhay o sa sino mang taong nakakasalamuha ang kagalakan. Higit sa lahat, nakasandig ang pag-iral nito sa presensya ng Diyos. Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng kagalakan at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababanaag na ang pagsilang ng ating ilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito.
Ang mangunguna po sa banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Magsitayo po ang lahat at isang buong naawit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ngayon, sisindihan natin ang ikatlong kandila ng linggo ng Adbyento. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli namin sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asang mula sa pagdating ng aming manunubos, kagalakan sa harap ng kawalang malasakit, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, at kagalakan sa gitna ng aming mga pag-aalinlangan. Amen. Upang tayo maging marapat sa pagdiriwang na ito ng banal na misa, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad at awa sa ating Ama. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, At sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa paghahatid niya ng magandang balita sa mga dukha at sugatan, mga bihag at mga bilanggo. Sa sinagoga ng Nazaret, ipahahayag ni Jesus
nasisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Tinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yung mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem na ginawang ito'y pawang malulugod na nakidalagang gayak ay pangkasal siyang parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay, kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa ikalawang pagbasa, inatasan ni San Pablo ang mga Kristiyano na paghagdaan ang pagbabalik ng Panginoon ng may galak sa kanilang mga puso, dalangin sa kanilang mga labi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, mag-alak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah,
Sabay-sabay po ang lahat. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Hordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa inyo lahat. Sige po, batiin ng magandang hapon ang mga kapatid natin. So, third Sunday na po tayo, kaya ang ikatlong kandilang sinindihan ay kulay rosas. At siyempre, ang ating vestment ngayon ay pink din. So, bakit rosas ang kulay? Kasi ang tema po ng ikatlong linggo ng Adbyento ay tema ng kagalakan. Ewan ko kung meron pang galak sa ating mga puso ngayon. Tanong nga ng iba okay pa bang magbatian ng maligayang Pasko? Sa tingin nyo? Siyempre, andito kayo sa Kuwait. Pero pag nasa Pilipinas tayo kaya, sa dami ng ating, naranasan ng ating mga kababayan, back home. Ano ba yan? Bukod sa coronavirus, diba, bago mag-coronavirus, naglindol. At hindi lang ngayon naglindol, diba? Ano pa? Bumagyo. Sa tingin niyo yung mga taong naroroon, halimbawa saan ba? Cagayan, Catanduanes, Batangas,
at kung saan-saan pa. Sa tingin nyo, magdiriwang kaya sila ng Pasko? Ha? O kaya ay sasabihin nila, Merry Christmas, maligayang Pasko. Tama rin kayo. Maaring magbatian pa rin tayo ng maligayang Pasko. Kasi iba yung iba yung kahulugan ng salitang kagalakan sa kasiyahan. May pagkakaiba ba? Yung nagagalak at nasisiyahan? Ano ba ang pagkakaiba ng masaya at maggalak? Bukod sa spelling, siyempre. No? Ang kasiyahan ay ganito. Halimbawa, binigyan ka ng bonus, no, ng boss mo. May bonus ba sa Kuwait? Bakit kami meron? Huwag na natin gawin example. Wala pala kayong bonus eh. Anong meron ba? Halimbawa, nakatanggap ka ng gift. Huwag nyo na tawaging bonus o gift galing sa boss mo. Binigyan ka ng isang buwang sweldo. O anong mararamdaman mo? Saya. Hanggang kailan? Hanggang hawak mo pa yung pag naubos na, wala na. No? Yun yung kasiyahan. Halimbawa pa, sinong umiinom ng alak? Aminin. Aminin niyo. Ayaw umamin. Di ba pag nagiinuman, ang saya-saya? Di ba? Parang nakakalimutan mo na ang lahat. No? Kasi, hilo ka na no? Ang saya, tawa. Pag nawala na yung tama ng alak, bumabalik ulit yung yan ang kasiyahan. Sino nagda-drugs? Siyempre, wala amin. Ganyan din daw ang drugs. Gusto mo makalimot sa problema mo? Mag-drugs ka. Pero pagkatapos ng epekto ng drugs, mas lalong nagkakaproblema. Kasi may pulis na. Makukulong ka pa. Iyan ang kasiyahan. Ang kagalakan ay ito. Wala kang bonus. Sabi niyo, walang bonus. O wala ka man lang gift. No? Hindi ka nainom ng alak. No? O, tapos, hindi ka rin nagda-drugs. Ang kagalakan ay ang saya niya, pero sandali lang ikaw, yung galak mo na hindi ka makukulong, di ba? Hindi ka magkakasakit kasi hindi ka Tapos yung pera, hindi naman yan na nagpapasaya sa'yo kasi may kakainin ka rin. At saka alam mong meron Diyos na provide sa'yo. Iyan ang galak. Kaya ito yung sinasabi ng simbahan. Kasi ang dami-dami nagtatanong bakit? Siguro alisin na lang yung third Sunday of Advent, yung joy. Bakit natin tatanggalin? Even the readings of today, si Isaias, di ba? Pumunta siya sa isang lugar na punong-puno ng mga problema yung mga tao. Ang mission niya, aliwin yung mga tao. Sa anong pamamaraan? Sasayawan niya ba? Magti-TikTok ba siya? Kasi yung TikTok ngayon nakakapagpasaya no? Hindi lang nakakapagpasaya, nakakapagpayaman pa. Pero sandali lang din yan. Ang ginawa ni Isaias, the example of what he experienced with God. Ang daming problema ni Isaias bago siya pumunta doon sa misyon na iyon. Pero hindi niya inalintana yung mga problema. Pinapasok niya ang Espiritu ng Diyos, di ba? The Spirit is with me, sabi niya Ang Espiritu Santo ay lumukob sa akin at kailangan kong i-share ito sa aking mga kapatid. At ito ang nangyari. After that, nakita nila yung tunay na kagalakan sa katauhan ni Isaias. That's why Isaias is the one of the popular prophet
kahit saan naririnig natin. The first reading taken from Isaiah because he is really the one. Siya talaga yung nagparamdam sa tao, yung naramdaman niya sa Diyos. Kahit wala siya, kahit naghihirap siya, kahit nahihirapan na siya sa buhay, meron siyang galak na nararamdaman. Ang tanong po, yun din ba yung nararamdaman natin? Sabi nga ng iba Father, be practical naman. No? Be on earth. Sabi niya, wala ka ata sa mundo. Paano mararamdaman ko ang dami-dami naming namatayan ako, di ba? Nawala yung bahay namin. Inanod ng nilindol kami. But, andyan ka pa. Buhay ka. Although nawala yung mahal mo sa buhay, pero lahat ba kayo nawala? But still, God is giving us the joy of heart. Ang hirap pong i-explain Sa totoo lang po mga kapatid, kahit ako po nahihirapan ako. Pag yung pinag-uusapan na yung galak na galing sa Diyos, na dapat nasa puso natin, even my own family, yung mga kapatid ko lang po, dalawa silang may stroke. Paano silang magiging masaya kung stroke? Aba, nung pagkausap ko sila, mas masaya sila kaysa sa akin. Sabi niya, ikaw lang naman nalulungkot, Father. Kaming dalawa hindi. Imagine. Ganun pala yun. Meaning, the Spirit of the Lord is not really with me. Ganun yun At ito yung sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Look at Juan Bautista. Tignan niyo si Juan Bautista. Kung paano siyang namuhay ng naaayon sa kautusan at kalooban ng Diyos. Naghanap ba siya ng yaman? Kinuha niya ba yung pagkakataon para sumikat siya instead na si Jesus? Hindi. Di ba sinabi niya, hindi ako ang ilaw. May ilaw na darating kay sa akin na siyang tatanglaw sa ating lahat. Imagine. Kung itong si Juan Bautista oportunista, ginawa niya na yan at si Jesus ay hindi na darating. Baka siraan niya, di ba? Yung pinsan ko, wala yan. Pero hindi. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa sa Kanya. Yung kagalakan na ipahayag ang pagdating ni Jesus sa mundo. At ito rin yung pinapahayag sa atin. Gusto niyo maging masaya, maging magalak sa buhay na ito? Yung hindi panandalian? Accept God in our life. At anong tanda ng mga pagtanggap sa Diyos? Ano ang dapat makita sa atin na tinatanggap natin ng Diyos? Kababaan ng loob, mga kapatid. Balik ulit tayo dun sa, sabi nga, the queen of all virtues is humility. Kapag ang tao talaga mayroong kababaang loob, kagaya ni Juan Bautista, and even Christ, siya rin, di ba, Diyos? Hindi niya inako yung pagka-Diyos. Bagkos, ibinaba niya at inalis ang pagka-Diyos. Namuhay kagaya natin. Kasi sabi niya, kilalanin natin ang nag-iisang Diyos, ang Ama. Even Christ call on the Father kapag kailangan niya ang tulong ng Ama. Kasi alam niya, sa kabila ng hirap niya, pagagalakin siya ng Ama. At ito ang nangyari. Kaya yun ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, mga kapatid. Ang pagsanib sa Kristyanismo, hindi hindi yung naghahanap tayo ng ng aliw, ng saya. May hirap po. Mas marami nga po ang hirap. Pero sa kabila ng hirap, may kagalakan nararamdaman. Ito yung sinasabi ng maraming santo na dumaan na sa ating
kasaysayan ng simbahan. Lahat sila naghirap. But deep inside their hearts, they are very, very happy and joy. So, pwede pa kaya tayo magbatian ng maligayang Pasko? Kahit ngayon, pwede pa eh. Pwede ba magbatian tayong maligayang Pasko? At isa pa po, be an instrument of joy for others. Be an instrument of joy. Kailangan po ng instrumento ng mga kapatid natin. At tayo yun. Sa pagbati natin ng kagalakan, dapat maramdaman nila yan pag sinasabi natin. Instrumento ng kagalakan at kapayapaan. Upo muna po tayo. Siguro naman napupunan ninyo, may mga kapatid tayong nakaputi sa harapan natin. Sila po yung mga bagong magiging tagapaglingkod natin bilang mga lay ministers. So sisimulan natin po sa pamamagitan ng rites na ito. Tinatawagan po natin si Aris Del Mundo, Edsel Liban, and Wilfredo Glorioso. Kayo sa gitna. Yan. So mga kapatid, at minamahal na kapatid kay Kristo, naririto kayo ngayon upang tanggapin ang isang mahalagang gawain ng paglilingkod, ang pagbibigay ng banal na komunyon sa mga mananampalataya, sa mga may sakit at lalo na sa mga malulubang karamdaman, bilang baon nila sa paglalakbay tungo sa kabilang buhay. Mga kapatid, sa inyo ay pinagkatiwala ang isang dakilang atas na gawain. Kayo ay dapat maging ulirang Kristiyano sa pananampalataya at pamumuhay. Sikapin ninyong maging laging masigasig sa gawain ng pagkakaisa at pag-ibig. Sa inyong pagdudulot ng banal na pakikinabang, sikapin ninyong tupdin ang utos ng Panginoong Jesucristo tungkol sa pagmamahal sa kapwa-tao. Noong huling hapunan, kalakip ng pagbibigay ng kanyang katawan para pagsaluhan, inihabilin niya sa kanyang mga alagad. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Pakisagot ang mga katanungang ito. Kayo ba ay taus-pusong nakahanda upang tanggapin ang gawain ito na may pananampalataya sa Diyos? Opo, nakahanda po kami. Kayo ba ay nakahandang maging mapagmalasakit at magalang sa pagdudulot ng banal na pakikinabang? Opo, nakahanda po kami. Mga ginigiliw kong kapatid, manalangin tayong may tiwala sa Diyos, Ama, upang pagpalain niya ang mga kapatid nating ito na hinirang na maging tagapagdulot ng banal na pakikinabang. Tumayo tayong lahat. Pagdasal natin sila. Ama naming mawain, lumika at tagapagtaguyod ng iyong angkan. Gawaran mo ng pagpapala sina Brother Aris, Brother Edsel, at Brother Wilfredo. Matapat nawa nila magampanan ng atas na gawaing magdulot ng banal na pakikinabang at sa tulong nito, makadulog nawa sila sa salo-salo sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Palakpakan natin ang mga kapatid natin ito. Ngayon ay gagawin ang pagsusuot ng kanilang mga damit na panglingkod at ang paglalagay ng mga pins and stola. Sige po. Asan?
Pistola, and then pin. Okay na po. Salamat. Pwede na kayong sumama sa kanila sa kanilang paglilingkod. Ngayon gawin natin ang panalangin ng bayan. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang nasasabik tayo sa nalalapit na pagdating ni Kristong manunubos. Ang ating tutugon, Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa simbahan, buong ganawa niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon. Ang dignidad at kabanalan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga pinuno ng mga bansa, labanan nawa nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo at mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa Diyos at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang paghilom at pagkalinga ng Panginoon sa mga taong handang dumamay sa oras ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga namayapa, maranasan nawa nila ang kagalakang walang hanggan sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Matahimik nating itaas sa ating Ama mga sarili nating panalangin. Tunghayan mo, o mapagpalang Ama, ang mga pagsusumamo namin sa iyo. Tulutan mo kami ng kagalakan upang sa aming taimtim na paghihintay, tunay naming madama ang kaganapan ng aming kagalakan sa oras na masilay namin ang aming manunubos. Si Kristong iyong anak, aming Panginoon, magpakailanman. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan.
kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itaghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasa naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, inuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos kung tunay. Oo, Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. Oo,
pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Paulo na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay tayong tumawag sa ating amang nasa langit, talinsunod sa itinuro ng Panginoong Yesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungihan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatayin na niyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panalangin sa espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento.
Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo ng may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapas sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsinag ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't ang dami
Salin natin ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay pagadya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil na maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Bayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Paggalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo ng anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. San Roque, Panalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami, San Jose, panalangin mo kami, Mahal na Birheng mapag-ampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami, Mahal na Birhen ng Arabia, panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak. Siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayong lahat at makinig tayo sa ating chairman. Salamat po, Father Munching. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama po si Father Munching, nais po naming ipaalam sa inyo ang fund status of donations for the victims of calamities in Catanduanes and Isabela, Cagayan. Yung ating pong unang collection ay umabot ng 951 KD 605 at yung pangalawa naman po ay 387 KD and 520 fields. At yung pong ating collection nung nakaraang Biyernes at saka nung nakaraang Linggo ay umabot po ng 212 KD and 710 fields. Sa ngayon po, ang atin pong cash on hand ay 1,551 KD and 835 fields plus may kasama po siyang $15. Ang ating pong simbang gabi ay magsisimula na po sa December 15 hanggang December 23. Ito po ay gaganapin ng alas 9 ng gabi. At yung sa madaling araw naman po ay mula December 16 hanggang December 24, alas 4 po ng umaga. Kakailangan po natin mag-online registration. Kung sa ganun ay bilang pagpapatupad po ng ating social distancing as per the guidelines of the Ministry of Health. Sa atin po simbang gabi, hindi po tayo magkakaroon ng mga tinda. Ganon din po, hindi po namin ini-encourage ang ibang mga kasamahan natin na magtinda sa labas. Dahil po, kung inyo pong balitaan, yung lahat po ng mga nagtitinda sa labas ng Philippine Embassy ay nahuli po. So, ayaw po namin mangyari sa inyo iyon. Nais po namin magpasalamat sa inyong lahat na nag-subscribe na sa ating Spread Kindness Kuwait. Ito po ay ang YouTube channel.
At kaakigbat po ng simbahan ang mga kapatid natin namumuno sa Spread Kindness Kuwait. So, muli marami pong salamat sa inyong pagsuporta at hinihiling po namin sana i-like po natin ang lahat ng mga video at maghikayat po tayo ng mga kasama kapamilya, kaibigan, kasama sa trabaho, kakilala na mag-subscribe din po dahil kasakasama po nila, kasakasama po natin sila at kaakibat sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kababayan dito sa bansang Kuwait at sa Pilipinas. Iyon po lamang at marami pong salamat sa inyo. Salamat, Brother Charlie. So, bukas po, meron pong recollection online. Si Cardinal Luis Tagle, Luis Antonio. Kung gusto nyo pong makiisa, kasi open po ito sa lahat eh. Kasi sa Facebook naman po eh. Basta hanapin nyo lang po yung Katolikong Pinoy ng UAE o Abu Dhabi. Opo. At makikita nyo na, i-click nyo lang yon at makapakinig na kayo ng recollection ni Cardinal. Ito'y live live po ito. Ang nag-ano po nito, sponsor ay yung mga pari natin na Pilipino sa Abu Dhabi. At na-invite nila si Cardinal Tagle. So ito po'y Advent recollection. Kung wala namang kayong mahalagang gagawin bukas, kasi 2:00 po doon, so sa atin, 1:00 ng tanghali. Kung kayo mag-siesta, siguro mga 1 oras lang po yun eh. O mahigit 1 oras lang po yan. At alam naman natin si Cardinal Tagle ay isa sa mga magagaling magbigay ng talks, ng recollection, ng retreat. So you are invited po. Yun, salamat sa mga donations po ninyo. Maybe we can send this already to sa mga kinaukulan, Brother Charlie. Actually, naka 2,000 mahigit na tayo. So we will divide it into 3 or 4 groups para mapadala na po natin kasi nangangailangan na po sila eh. So maraming salamat sa mga donations po ninyo. Ayun. At salamat sa ating mga naglingkod na kapatid, ang ating choir, mga lectors natin at commentators, sa mga lay ministers natin, lalo na yung mga bago na nag-aalin ng kanilang time and talent and treasure, ika nga. At sa mga kapatid nating nag-sponsor din ng ating pagsisindi ng kandila, ang mga kapatid natin sa worship at sa service ministry, mga technician, salamat po. Thank you very much sa inyo lahat. Tayo na po. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Salamat din kay Brother Maverick, no? Lagi nakahandang tumulong sa atin. Yung po kayo habang iginagawad ang pagpapala, ang makapangyarihan Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at iniintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Yung pong Belen at saka yung Christmas tree po, binuksan na po. Pero pag magpapakuha kayo ng picture, see to it, may distancing kayo, ha? Kasi babantayan po tayo ng ating mga volunteers. Salamat.